Hi everyone! Good na welcome back to our YouTube channel. So, ayan guys, for today's video ay magbibigay tayo ng care tips nitong ating marble gold. Ayan. So, ito guys ay request ni Ma'am Cherry Plant Store. So, ang sabi niya, "Hi sis, pa-request po ako ng care tips ni marble gold. Hihi." So, ayan ma'am, magbibigay tayo ng care tips dito sa ating marble gold. So, meron po tayo ditong tatlong marble gold. Yan. So, ang pinakauna ko pong marble gold ay ito. Yan, 2 heads po yan before. So, pinaghiwalay ko. So, yung isa, nasa ibang pot. Yan. Tapos, ito naman yung pangalawa ko. So, yan, nag-block yung leaves niya sa ilalim. So, buti na lang na ko siya. Napansin ko siya na overwater siya, guys. So, okay naman siya. So, ito naman na isa ay yung dating na fungus yan guys, nung na-unbox ko galing kay Ma'am Mercy. So, ngayon guys, ayan na siya. Siya yung pinakamalaki dito sa marble gold natin. Ayan. So, ayan. For sunlight requirements po ng ating marble gold. So, gusto po ng marble gold yung naiinitan po talaga siya. So, kagaya ngayon, ngayon po ay uminit dito maghapon. Pero kaninang umaga po ay medyo umambon-ambon. So, ayan. Pagkatapos naman ng ambon-ambon na yun ay uminit na siya guys maghapon. So, grabe yung init. May kumukulimlim tapos umiinit ng sobra. So, ayan. Hinayaan ko lang sila dito. Hindi ko binalik yung net. Tinanggal ko kasi kaninang umaga yung net nila. So, hindi ko na binalik. So, hinayaan ko na sila guys yan para unti-unti nga sinasanay ko sila sa sunlight para sinasanay ko sila i-introduce sa paunti-unting malakas na sunlight para masanay na ulit sila guys sa strong sunlight na marireceive nila para hindi sila masunburn. So, yan. Para gumanda sila guys kasi napapansin ko last time kapag nung lagi tayong mayroong shade net sa taas, marami sa kanila yung nagkakasakit sa stem. So, ayan. Kaya naman ngayon, tinanggalan ko talaga sila ng net. Tinatanggalan ko na palagi para may initan sila. Para maging strong sila, 'di ba? So, ayan. Sa sunlight naman po, gustong-gusto niya talaga guys yung sunlight para ma-achieve natin yung carunculated sa leaves niya. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung ating marble gold, may mga kulubot-kulubot siya sa kanyang leaves. Parang, mga bukol-bukol. Yan, 'di ba yung mga natin, kagaya nito guys, 'di ba? Ayan si Echeveria tanus, yan mayroon siyang kulubot sa leaves. Ito din guys, mayroon siya pero hindi malaki. So ang kulubot niya sa leaves ay tama lang. Yan, kung makikita nyo guys, ayan oh, yan. Yan, di ba? Mayroon siyang kulubot. Tapos, kapag po nakakatanggap siya ng enough sunlight, makikita nyo po yung farina niya. Ayan, kumakapal yung farina niya and nagpipink yung tips niya. So, dito sa isa nating marble gold, ayan, dito, makikita natin yung magandang ng kulubot ni marble gold. Ayan, ayan, kasi nung gumaling siya guys, simula nung na overwater siya, pinainitan ko agad siya. So, inano ko talaga siya sa init para matuyuan siya ng soil at hindi na magtuloy yung pangingitim ng kanyang leaves. Kasi kung mapapansin nyo guys, ayan, kumunti yun nandito pero yung nandun medyo makapal-kapal pa. Kaya ang ginawa ko, pinainitan ko talaga and ayan, gumanda siya guys at nagkaroon ng mga bukol-bukol sa leaves niya and nagiging siya, pink yung tips niya. So dito naman sa isa natin, itong isa natin guys ay hindi gaano kasi hindi pa gaano lumalabas yung kanyang yung kanyang kulubot sa leaves. Pero meron na din yan guys, ayan pero hindi pa siya masyadong nagpiping, konti pa lang guys. Ayan, so may ilalaki pa talaga siya. Ayan yung mga kulubot-kulubot niya sa leaves guys. So ayan di ba? So yan yung ating marble gold. So, yan guys, para ma-achieve nyo yung ganyan na color ng ating marble gold, yung nagpipink-pink, tapos mafarina, effect nila, tapos may kulubot-kulubot sa leaves,
ibigay nyo yung tamang sunlight sa kanya. So, sa watering method naman po dito ay ano lang, pag tuyo na po yung soil niya, saka po tayo magdidilig. Kasi, kagaya nito guys, ito yung pagkakamali ko dito. Di ba nasa hanging planter to dati, itong mga marble gold natin. So, naglagay kasi tayo ng shade net sa taas. So, ang nangyari, nagdilig ako sa kanya, sinok ko kasi to guys. Lahat kasi ng mga succulents ko dyan sa hanging planter ay sinusok ko. Kasi bihira nga ako magdilig. So ito, nung sinuk ko siya, ang tagal niyang natuyuan. Kaya naman, ang nangyari, nangitim yung mga leaves dito sa ilalim. So buti na lang guys, na-survive ko pa. Ayan, hindi na paano yung stem niya. Yung ano lang talaga, yung leaves niya na nandito. Siguro dahil basa nga yung soil, so nakadikit yung leaves niya. Kagaya nito, nakadikit sa ganyan, sa soil. So, ang nangyari, nabulok. Yan, nabulok siya, nangitim. Yung nagtubig tapos nangitim siya. So ayun yung nangyari. Kaya naman dapat pag magdidilig po tayo sa kanya ay tama lang. So tama lang yung pagdilig natin. Kung magsusok po tayo ay dapat po ay yung ating succulents ay naiinitan po talaga ng maayos. Yun yung nakuha kong aral sa pagkakamali na nagawa ko dito sa ating marble gold. Kaya naman guys, ngayon ay tinatanggal ko na talaga yung net para hindi sila ma-overwater dito. Kasi syempre kapag sinok natin to o kapag nakaka-receive sila ng enough sunlight kagaya sa araw-araw, mabilis sila matuyo, 'di ba? So kapag shade kasi guys, hindi masyado, syempre matagal talaga matuyo kasi kulang yung sunlight na nakukuha nila. So, yun guys yung water requirements ng ating marble gold para mabuhay natin sila dito sa lowland. So, pagdating naman guys sa leaf propagation, ayan, itong ating marble gold ay napakabait. So, ipapakita ko guys sa inyo yung mga leaf propagation ko na na medyo lumaki na. So, ayan guys, nandito tayo sa arrangement ko. So, nandito ko nilagay yung mga propagation ko ng aking mga leaf, galing sa leaves ng marble gold. So, ito guys, ayan, yan yung mga una kong na-propagate kay. So, ngayon wala na akong pinopropagate sa kanila. Kasi hindi ko na nga binabawasan ng leaves. Kasi nga, pag binawasan natin, syempre liliit sila. So, ay nanghihinayang ako na bawasan sila. So, meron na din naman na tayong na-propagate. So, ayan, meron tayo ditong isa. Ayan, marble gold yan guys. Dalawa. Mabilis lang yan siya guys. Magkaroon ng roots. Yan, tatlo, ayan o, tatlo, apat. Yan, apat na marble gold yung meron tayong nabuhay sa leaf propagation. And then, meron pa dito guys, isa. Ito. Ayan. Ayan, marble gold pa yan guys. So, yan naman pong ating mga babies. Yan. Lagi ko po yan mini-mist-mist. Lagi ko po yan binabasa-basa every other day kasi maliit pa sila. So, kailangan talaga nila ng water. So, hindi pwedeng yung lagi lang silang dry. Yung matagal silang madadry. Dapat po sa isang linggo pwedeng basain natin sila ng twice para lumaki. Kasi syempre, maliit pa lang sila. Tapos, pag nadryan sila ng leaves, lalo silang liliit, diba? So, kailangan, hindi sila madadryan ng leaves. Kaya ginagawa ko, dinidilig-dilig ko po yan sila. Ayan, so, mabilis lang naman magkaroon ng baby yung, leaves ni marble gold. Basta, kunin lang natin clean. Pagkakuha natin, dapat yung malinis para walang sugat. Para, magkaroon siya ng roots. And then, ilagay lang natin sa bright shaded area. And then, hayaan lang natin sa dry soil. So, hayaan nyo lang yan guys na tubuan ng roots. And then, pag nagkaroon siya ng baby, so hayaan natin na tumuyo yung leaves niya. Pag tuyo na yung mother leaves, yun, pwede na tayo magbigay sa kanya ng water. Ayan. So, ganun yung ginawa ko dito sa ating marble gold. Yan, yung first propagation attempt ko sa leaf propa ko kay marble gold. So, ayun guys, napakita ko na sa inyo yung leaf propagation natin sa marble gold. So, matagal din siyang lumaki guys. Mga 6 months na yun, mahigit sa akin. Pero, ganun pa lang siya kalalaki. So, kapag po talaga tayo nag-leaf propagation, kailangan po talaga ng mahabang pasensya. Ayan, at
ano lang talaga, tiyagaan lang talaga guys sa pag-aantay kasi kapag tayo ay mainipin hindi po tayo makakapag palaki ng ganyan ng mga babies galing sa lib. So ganyan lang talaga guys, kailangan natin ng patience. So yun ang care tips ko kay Marble Gold. So lahat po ng sinishare ko sa inyo ngayon base po yun guys sa experience na sa sarili kong experience sa pag-aalaga kay Marble Gold. So guys, meron pa pala sa ating nag-request si Ma'am Mary Jane Ramos. So ang request niya is itong ating dog na planter na ginawa ko. Ito guys yung alkansya ko before. Ayan, alkansya ko siya before and ginawa ko, binutasan ko yung top and nilagyan ko ng burrito. So ayan guys, ayan na yung look ngayon ni burrito. Ayan, so far, gumaganda na din siya guys. O, simula nung nilipat ko siya dito, parang naging okay siya. Pero dinidilig ko po yan palagi. Ayan, dinidilig ko siya palagi. And, itong dito sa gilid, nagsiksik ako dyan ng malalaking buruste. Buhay na yan sila guys. And, nagwi-wait na lang ako ng dumami sila, yung lumago sila. Ayan o. So, okay na siya guys. O, nakakaano na siya. Nag-start na siya mag-grow. Ayan o. O, maganda na yung tubo ng leaves niya. Pero, kapag yan guys, stable na talaga. Yung talagang nakikita kong may progress na sa kanya. Yung gumaganda na at humahaba na talaga to. Ayan. Nagsisimula naman na siya mag-grow. Ayan. Kaso lang, gusto ko yung makita kong humaba na talaga bago ko siya ilalabas ulit dun sa rain and shine and paarawan ko siya ng morning sun. Kasi dito guys, hindi siya makareceive ng morning sun. Bright light lang talaga kapag tanghali, ganyan. Kasi, dito natatakpan na sila ng mga kahoy natin dyan sa ayan o. Yan nga guys, so inano ko na yan, tinali ko na, pinapunta ko na doon. Yan, and then pati yung papaya kasi nakakatakip sa kanya. Sa morning sun, nakaharang na nung papaya natin. So, lang ma'am yung yung update dito sa ating dog planter. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching Ma'am Cherry Plant Stories and Ma'am Mary Jane Ramos. So ayan na po yung request ninyo. Sana po ay happy kayo. Yan, at napagbigyan natin yung request nyo. Ayan, maraming salamat po sa panunood po palagi sa aking vlog. So ayan lang po, maraming salamat po sa inyong panunood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye bye.